Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pinupuri ka namin, Papuri Panginoon. sa iyo, Papuri sa iyo, Panginoon. Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kayo'y asin sa sandibutan. Kung mawalan ng alat ang asin, paano pang mapapanauli ang alat nito? Wala na itong kabuluhan, kaya't itinatapo na lamang at niyayapakan ng mga tao. Kayo'y ilaw sa sandibutan. Hindi maitatago ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol. Walang nagsisindi ng ilaw at naglalagay nito sa ilalim ng takalan. Sa halip ay inilalagay ito sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. Gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harapan ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong amang nasa langit." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Good afternoon po sa inyong lahat. Pakibati ho muna ang mga katabi natin ng good afternoon. At ay lumalamig na naman ang ating panahon. Sabi nga ay hanggang Marso. Kaya ito ay ingatan natin dahil ang ating kalusugan ho ang nakataya diyan. Yan ho kahapon, ang ating pong mga parish council, ilang mga leaders ng ating simbahan ay nagkaroon ng planning para sa ating nalalapit na 75th Foundation Anniversary. Ngayon pong taon, September 8, ay bubuksan natin ang Jubilee Year ng ating simbahan. Itong taon na ito, mga kapatid. Pero bago pa namin buuin ang Jubilee Team, ang mga programa, ang activities, kahapon ng umaga, hapon yung afternoon session, yung planning. Yung morning, nagkaroon muna ng isang napakagandang formation ang ating mga volunteer leaders sa tulong ni Dr. Gaines Rosario ng Lay Formation Center sa San Carlos Seminary sa Makati. Alam niyo po, napakahalaga, napakaganda. Sapagkat muling sinariwa sa tulong ni Dr. Gaines ang kadakilaan, karangalan ng pagiging lingkod ng simbahan. Hindi ho madali ang maglingkod sa simbahan. Alam mo yan ang mga volunteers natin. Pero kahit mahirap, kahit minsan masakit ang maging volunteer at lingkod ng simbahan, hindi pa rin matutumbasan, hindi pa rin mahihigitan ang biyayang isusukli ng Diyos sa bawat Kristiyano na inilalaban pa rin ang paglilingkod at paggawa ng kabutihan. Mga kapatid, napakaganda ho ng paalala sa atin ng mga pagbasa natin. Magandang marinig natin ang paalala ng mga pagbasa natin. Hindi lamang po ito para sa mga naka-uniform na volunteers ng simbahan. Ang mga paalala sa ating mga pagbasa ay para sa ating lahat bilang mga binyagang Kristiyano Katoliko. Huwag niyo lang po isisi sa amin. Huwag niyo lang ituro sa ating mga naka-uniform na volunteers ng simbahan ang pananagutan. Lahat tayo, bilang mga binyagang Kristiyano Katoliko, ay pinapaalalahanan ng mga pagbasa. Sa unang pagbasa, ano ang sabi ni Propeta Isaías? Ito ang pinapasabi ng Panginoon. Makinig tayo. Ang paggawa ninyo ng mabuti, lalo na sa pinakamahirap, lalo na sa nangangailangan, ang siyang magiging daan para pakinggan, para pagbigyan ng Diyos ang hinihingi ninyo sa Kanya. Walang masasayang. May kalalagyan ang ginagawa mong kabutihan.
Ang ganda ng tinuro sa amin ng teacher ko sa seminaryo. Isang phrase na Spanish. Amor con amor se paga. Amor con amor se paga. Love begets love. Isang araw, ibabalik din sa'yo ang ginawa at binigay mong kabutihan. Baka sabihin niyo, hindi totoo yan, Father. Ako nga tulong ng tulong, inaaway pa ako eh. Ako nga itong bigay ng bigay. Ako pang napapasama. Parang hindi naman totoo, Father. Teka lang, hindi naman overnight, ibibigay kagad sa'yo yan. Parang ganito lang yan. Yung bang mga nangutang sa inyo, binigay kagad kinabukasan? Hindi, mukhang ang panghabang buhay na. Parang wala nang balikan. Hindi naman kinabukasan, ibabalik kagad. Makukuha mo kagad yung kapalit ng sakripisyo mo, yung kapalit ng kabutihan mo. Of course not. Pero isang araw, one day, ibibigay, gagawin ng Diyos sa mas mabuti at magandang paraan ang hinihingi mo. Ang kapalit, gantimpala ng kabutihan mo. Kaya napakaganda ho ng paalala ni Kristo sa ating ebanghelyo ngayon. Ulitin ko, sa ating lahat. Hindi lang sa mga tinatawag na servers, volunteers ng simbahan. Hindi lang sa aming mga pare. Sa ating mga Kristiyano. Ano ang panawagan ni Kristo? Ano daw klaseng Kristiyano tayo dapat maging? Napakagandang maalala, marinig ito ng mga bata. Anong klaseng Kristiyano tayo dapat maging? Hindi hari ng mundo. Hindi celebrity, influencer, vlogger. Hindi pinakamatalino, pinakasikat, at pinakamayaman sa lugar ninyo. Ang gusto ng Panginoon, dalawang bagay. Maging asin at ilaw tayo ng mundo. Salt of the earth, light of the world. Dalawa. Itong dalawang simbolo na ito, ang pinapakiusap ng Diyos sa ating mga Kristiyano, maging asin at ilaw tayo. Una, tulad ng asin na nagbibigay ng lasa at gana. Kapag may asin, masarap, ginaganahan tayong kumain dahil nagbibigay ng lasa ang asin. Naalala ko yung sa dati kong parokya. Meron kaming cook, tagapagluto. Abay, nagluto ho siya, tanghalian namin. Kami ng parish priest ko ang kumakain. Ngayon po ako, tiniis ko na lang eh. Pero yung parish priest ko, hindi niya natiis. Tinawag niya yung cook, sabi niya, Ate Alika, alam mo, tinikman mo ba yung niluto mo? Walang kalasa-lasa. Yung sagot niya, Father, kayo na pong bahalang magtimpla. Sabi niya, ikaw pala eh. Kaya makakinuha ka para kumain kami ng masarap. Yun pala, kami pa rin ang magbibigay ng lasa. Katulad ng asin na nagbibigay ng lasa, bilang mga Kristiyano, sikapin natin na magbigay ng pag-asa, gana, lakas sa bawat isa. Lalo na sa harap ng mga pagsubok at paghihirap. Palakasin natin ang loob ng mga taong natatakot, pumanig sa totoo. Palakasin natin ang loob ng mga kasama natin na natatakot gumawa ng mabuti. Na natatakot itigil ang mali, na natatakot bitawan ang masama. Palakasin natin ang loob nila, katulad ng asin, bigyan mo ng gana. Pangalawa, katulad ng ilaw, ituro natin, ipasa natin sa isa't isa ang tunay na kahulugan ng pagmamahal, paglilingkod, at pagsunod sa Diyos. Napakahirap nang wala tayong nakikita. Napakahirap mabuhay sa dilim. Hindi natin nakikita. Hindi lamang yung kapintasan ng bawat isa, kundi yung kabutihan, kakayahan ng bawat isa. Maging ilaw tayo sa buhay ng bawat isa. Bigyan natin ng direksyon patungo sa tamang daan ang bawat isa. At hindi sa maling paniniwala at halimbawa. Huwag natin samantalahin ang pagiging mahina, bata, at mahirap ng iba.
Dahil tandaan natin, kung ang kabutihan natin ay may kalalagyan sa kabutihan ng Diyos, makinig po tayong lahat. Ang maling halimbawa na ipinapakita at binibigay natin ay pananagutan din natin sa Diyos isang. Kaya kung tayo ay tinatawag maging liwanag tayo sa mabuting halimbawa. Hindi sa masamang itinuturo at pinapasa natin sa bawat isa, lalo na sa maliliit, sa mahihina at mga bata. Mananagot tayo isang araw. Alam niyo, kahapon ng umaga, hindi ako kagad naka-join sa ating mga leaders dahil for the first time, nakapagmisa po ako kasama ang aking charismatic group, the Beloved of the Lord, doon po sa may Manila City Hall. Nagmisa kami sa Manila Youth Reception Center. Ano po ito? Ito yung tinatawag na kulungan ng mga kabataang nakagawa ng krimen. Sabi ng matandang naghatid sa akin, "Naku, Father, sa susunod isasama ko yung mga apo ko para makita nila kung saan sila mapupunta pag hindi sila naging matino." Ito po yung tinatawag na kulungan ng mga kabataan. Sa tulong po ng aking mga kaibigan, nakapagbigay tayo doon ng ilang mga food supply nila, toiletries nila, nakapag-Jollibee rin sila, gamit sa center. Nung kitang-kita sa mukha nila, yung hiya, yung takot. Meron pong isa doon binatilyo. Ano po, binatilyo itong mga to. Talagang tinakpan niya ng husto yung mukha niya. Kitang-kita ko yung hiya nila. Yung takot nila. Meron po dong nasa gitna yung mga kabataan, nagmimisa kami. Pero paglingon ko po sa paligid nila, sa likod ng mga rehas na kwarto, may tag-iisang binatilyo. So nung nilapitan ko na para sa komunyon, tinanong ko yung nagbabantay. Dahil ako'y sanay sa matatandang kulungan. Sabi ko, bakit nasa loob? Binartuloy na ba? Sabi niya, hindi ho, Father. Kaya hiniwalay, kararating lang yan. Bagong pasok lang. Sabi ko, kaya naman palang mugtong-mugto pa ang mata. Sa pag-iyak. Alam niyo ho, awa ng Diyos. Napalitan ng saya, ng tawa, ang mukha nila dahil doon sa aking mga matatandang kasama nung sila ay nagsimula na ng praise and worship song. Alam niyo, hangang-hanga ako doon sa mga matatanda kong kasama. Kahit na hirap na silang kumembot-kembot at sumayaw-sayaw. Napakagandang nabigyan nila ng sigla, nabigyan nila ng pag-asa ulit at napatawa nila yung mga bata. Kaya wala sa edad, wala sa antas ng buhay, ang magagawa nating kabutihan para sa iba kung gugustuhin natin. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, yung totoo lang, kung magre-real talk tayo, kahit na sabihin pa nating maganda at dakila ang kapalit ng paggagawa ng mabuti, kahit na sinasabi pang dakila ang matatanggap na gantimpala ng mga naglilingkod sa Diyos, ang totoo, meron at meron pa rin sandali na masasabi mong nakakapagod na. Ang hirap maging mabait. Ang hirap din maging mabuti. Ang hirap ding maglingkod. Pero katulad ng sinasabi ni San Pablo sa ikalawang pagbasa ngayon, magiging asin at ilaw pa rin tayo ni Kristo sa mundo. Kung pinipili pa rin natin magbigay ng sigla at pag-asa. Kung pinipili pa rin nating magpakita ng mabuting halimbawa sa isa't isa. Let your faith and goodness shine in you. Do not be afraid. Let them see and receive Christ in you. Be the salt of the earth
the light of the world.